Isang mensahe lang ang sumira sa lahat. Nasa screen ito ng tablet ni Julian na naiwan niya sa lamesa. Isang notification mula sa isang pangalang hindi pamilyar kay Amara. Sofia. Pagod na akong magpanggap, Sofia. Sabihin na natin kay Amara ang totoo, lalo na ngayon na buntis ka. Paulit-ulit na binasa ni Amara ang mga salita. Umaasang sa susunod na basa niya ay mag-iiba na ang mga letra, mag-iiba ang kahulugan. Pero hindi. Malinaw na malinaw ang bawat titik. Buntis ka. Buntis. Ang hangin sa kanyang baga ay tila biglang naubos. Napahawak siya sa dibdib. Ang puso niya'y tumitibok ng sobrang bilis na parang gusto nang kumawala. Ito dapat ang pinakamasayang gabi ng buhay niya. Ang kanyang ika-30 kaarawan. Ang gabi kung saan, pagkatapos ng 10 taon, sa wakas ay luluhod na si Julian at isusuot sa kanyang daliri ang singsing na matagal na niyang pinapangarap. Nakahain na ang lahat sa kanilang maliit na dining table. Steak na paborito ni Julian, red wine na binili pa niya mula sa isang mamahaling tindahan, at 2 kandilang nagsasayaw ang apoy sa gitna. Suot niya ang paborito nitong bestidang pula. Ang buhok niya'y maingat na nakaayos, at ang kanyang labi ay may tamis ng ngiting kanina pa nag-aabang. 10 taon. 10 taon ng kanyang buhay ang ibinigay niya kay Julian. Ang kanyang kabataan, ang kanyang mga pangarap, ang bawat sentimong naipon niya. Lahat ay inilaan niya para sa kinabukasang binuo nila sa kanilang mga isipan. Isang malaking pagkakamali lang ito. Bulong niya sa sarili. Pilit na pinapakalma ang nanginginig na mga kamay. Baka maling numero lang. Baka para sa ibang tao. Baka pinagtitripan lang si Julian ng mga kaibigan niya. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ang numero ni Julian. Nagring ito ng ilang beses bago tumigil. Walang sagot. Sinubukan niya ulit. Ganoon pa rin. Sofia. Sofia Delgado. Biglang pumasok sa isip niya ang isang muka mula sa nakaraan. Isang kaklase nila sa kolehiyo na laging nakabuntot kay Julian. Isang babaeng may matamis na ngiti, pero may kakaibang kislap sa mga mata na hindi kailanman nagustuhan ni Amara. Magkaibigan lang kami, Ara. Huwag ka nang magselos. Iyon palagi ang sinasabi ni Julian. At dahil sa pagmamahal at tiwala, pinili niyang maniwala. Ngayon, ang lahat ng maliliit na piraso ng palaisipan ay unti-unting nabubuo sa kanyang isip. Ang madalas na pag-uwi ni Julian ng gabi na dahil daw sa overtime. Ang palaging pagtatago nito ng cellphone. Ang mga biglaang business trip tuwing weekend. Hindi maari. Isang puwersa na hindi niya maintindihan ang nagtulak sa kanya na tumayo. Kinuha niya ang susi ng kotse at ang kanyang wallet. Hindi na nag-abalang magpalit ng sapatos. Kailangan niyang malaman ang totoo. Kailangan niyang makita sa sarili niyang mga mata. Mabilis niyang pinatakbo ang sasakyan sa madilim na kalye ng Maynila. Ang mga ilaw ng syudad ay tila mga naglalabong mantsa sa kanyang paningin na puno ng luha. Alam niya kung saan nakatira si Sofia. Minsan na silang napadaan doon ni Julian at narinig niyang sinabi nito na yun daw ang kondominium ng dati nilang kaklase. Nang makarating siya sa tapat ng gusali, ipinarada niya ang kotse sa kabilang kalsada. Nanatili siya sa loob, pinapanood ang lobby. Para siyang isang tanga na naghihintay sa isang bagay na tiyak na dudurog sa kanya. At pagkatapos ng ilang minuto, nakita niya sila. Lumabas sila mula sa isang itim na SUV, magkahawak ang kanilang mga kamay. Si Julian at si Sofia. Masaya silang nagtatawanan. Inaalalayan ni Julian si Sofia na tila ito ay isang babasaging kristal. At doon, sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng poste, nakita ni Amara ang tiyan ni Sofia na bahagyang umuumbok sa ilalim ng suot nitong damit. Gumuho ang mundo ni Amara. Sinundan niya sila ng tingin habang papasok sila sa isang unit sa ground floor. Hindi na niya napigilan ang sarili. Bumaba siya ng kotse, tumawid sa kalsada,
na parang wala sa sarili at lumapit sa bintanang salamin ng unit. Nakatayo siya sa dilim habang sila ay nasa loob ng maliwanag na silid. Kitang-kita niya ang lahat. Nakaupo si Sofia sa sofa at si Julian ay lumuhod sa harap nito. May kinuha si Julian sa kanyang bulsa, isang maliit na itim na kahon. Ang parehong kahon na nakita ni Amara sa drawer ni Julian noong isang linggo. Hindi iyon para sa kanya. Ngumiti si Sofia at sa isang iglap, nawala ang lahat ng sakit sa dibdib ni Amara. Napalitan ito ng apoy, isang nagngangalit na apoy ng galit. Humakbang siya patungo sa pinto. Ang bawat yabag ay mabigat sa determinasyon. Hindi siya iiyak. Hindi dito. Pero bago pa man niya maabot ang pinto, may isang eksenang nagpatigil sa kanyang paghinga at tuluyang pumatay sa kung anumang natitirang pag-asa sa kanyang puso. Dahan-dahang inilagay ni Julian ang kanyang palad sa tiyan ni Sofia. Hinaplos niya ito ng may pagmamahal at pag-iingat. Isang gesto na libo-libong beses nang pinangarap ni Amara para sa sarili niya. At sa sandaling iyon, alam na ni Amara. Tapos na ang lahat. Ang lamig ng gabi ay hindi maramdaman ni Amara. Ang tanging nangingibabaw ay ang apoy na nagliliyab sa loob ng kanyang dibdib. Hindi na siya nag-isip. Ang kanyang mga paa ay kusa ng humakbang patungo sa pinto ng unit. Kinatok niya ito. Una ay mahina. Pagkatapos ay lumakas. Hanggang sa ito'y naging malalakas na kalabog na umalingaw-ngaw sa tahimik na pasilyo. Sino yan? Isang boses mula sa loob. Ang boses ni Julian. Hindi sumagot si Amara. Patuloy lang siya sa pagkalabog. Ang bawat tama ay sigaw ng kanyang nasirang puso. Bumukas ang pinto. Ang gulat sa mukha ni Julian ay hindi maitatago nang makita niya si Amara. Nakatayo roon na parang isang multo. Ang mga matay walang emosyon pero nagbabaga sa galit. Amara. Nilampasan niya si Julian at dire-diretsong pumasok sa loob. Ang kanyang mga mata ay agad na dumapo kay Sofia na nakaupo pa rin sa sofa. May ngiti ng tagumpay sa kanyang mga labi. Ang maliit na itim na kahon ay nakabukas sa kanyang kandungan. Sing-sing. 10 taon, Julian. Basag ni Amara sa katahimikan. Ang kanyang boses ay mahinahon ngunit puno ng pait. 10 taon ng buhay ko. Ara, magpapaliwanag ako. Sinubukan ni Julian na lumapit pero umiling si Amara. Huwag, sabi niya. Wala ka nang kailangang ipaliwanag. Tumingin siya kay Sofia. Ikaw pala ang laging kong nararamdaman pero pilit kong isinasantabi. Itinaas ni Sofia ang kanyang kilay. Julian, sabihin mo na sa kanya ang totoo. Para matapos na to, hindi na natin kailangang magtago sa kanya. Ang mga salitang iyon ay parang mga punyal na tumusok sa puso ni Amara. Tumingin siyang muli kay Julian, naghihintay, nagbabaka sakaling ipagtatanggol siya nito. Pero ang nakita niya sa mga mata ni Julian ay hindi pagsisisi, kundi inis. Palagi ka na lang kasing busy sa trabaho mo, Ara. Sigaw ni Julian. Wala ka ng oras para sa akin. Naramdaman mo ba kung gaano ako kalungkot? Gabi-gabi akong nag-iisa, habang ikaw, abala ka sa pagpapayaman mo. Hindi makapaniwala si Amara sa kanyang narinig. Trabaho? Nagtatrabaho ako para sa atin. Para sa bahay na pinapangarap natin. Para sa pamilyang gusto nating buuin. Ang bawat pisong kinikita ko, sa'yo, at sa kinabukasan natin na pupunta. Pero hindi ko kailangan ng pera, Ara. Ikaw ang kailangan ko. Kung kailangan mo ako, bakit siya ang kasama mo? Halos mapasigaw na si Amara. Ang mga luha ay nag-uunahan ng bumagsak. Sa gitna ng kanilang sigawan, biglang napahawak si Sofia sa kanyang tiyan at umarte na parang nasasaktan. Aray, Julian, ang tiyan ko, ang baby natin. Agad na naputol ang atensyon ni Julian at dali-dali niyang nilapitan si Sofia. Anong nangyayari? Okay ka lang ba?
Kitang-kita ni Amara ang panloloko sa mga mata ni Sofia, pero si Julian ay bulag. Ang pag-aalala sa mukha nito ay totoo. Hinarap siya ni Julian nang may galit. "Umalis ka na, Amara." Malamig na sabi nito. "Nakakasama ka sa kanya. Baka mapahamak pa sa'yo ang mag-ina ko." Mag-ina ko. Ang dalawang salitang yon ang tuluyang pumatay sa lahat. Ang galit ay biglang nawala at napalitan ng isang matinding kirot na hindi niya kailanman naramdaman. Walang salitang lumabas sa bibig ni Amara. Tumalikod siya. Bawat hakbang papalayo ay parang may dinadala siyang 1,000 kilong pabigat. Paglabas niya ng gusali, kasabay ng pagsara ng pinto, ay ang pagbuhos ng malakas na ulan. Tila nakikidalamhati sa kanya ang langit. Nanginginig siyang nagmaneho, pabalik sa condominium unit nila ni Julian. O dapat sabihin, unit na niya lang pala. Ang unit na binayaran niya ang down payment gamit ang lahat ng kanyang ipon. Nang nasa tapat na siya ng pinto, kinuha niya ang kanyang susi. Ipinasok niya sa seradura, ngunit hindi ito umikot. Sinubukan niya ulit, ayaw. Pinalitan na niya ng kandado ang tahanang binuo nila. Napaupo si Amara sa sahig, sa labas ng sarili niyang pamamahay, basang-basa sa ulan. At doon, sa malamig na pasilyo, humagulgol siya ng walang tigil. Kinailangan pa niyang tawagan ng landlady at magmakaawang papasukin siya kahit 10 minuto lang para kunin ang kanyang mga gamit. Sa loob, ang steak ay malamig na, ang kandila ay naubos na, at ang bestidang pula na maingangat niyang pinili ay nakakalat na lang sa sahig. Mabilis siyang kumuha ng isang maleta at inilagay ang lahat ng damit na kaya niyang isalansan. Hindi niya kinuha ang mga litrato nila, ang mga regalong ibinigay nito, o anumang bagay na magpapaalala sa kanya kay Julian. Habang nag-aayos siya ng wallet, nakita niya ang isang lumang papel, isang plane ticket papuntang Canada. Regalo sa kanya ng tita Elena niya noong 1 taon, isang open ticket na hindi niya kailanman ginamit dahil masaya pa siya noon sa piling ni Julian. Tinitigan niya ang ticket. Toronto, Canada. Isang lugar na malayo, isang lugar kung saan walang nakakakilala sa kanya. Isang lugar para magsimula muli. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. May determinasyong biglang nabuo sa kanyang puso. Kinuha niya ang cellphone at ang ticket. Ito na ang kanyang pag-asa. Ito na ang kanyang paglaya. Isinara niya ang maleta, iniwan ang susi sa ibabaw ng lamesa, at tuluyan ng lumabas ng pinto. Hindi na lumingon pa. 6 na buwan. Ang lamig. Iyon ang unang bagay na bumabati kay Amara tuwing umaga sa kanyang maliit na apartment sa Toronto. Ang lamig na tumatagos sa kanyang manipis na jacket. Ang lamig na nagpapamanhid sa kanyang mga daliri. At ang lamig na tila yumayakap sa puso niyang matagal nang basag. Malayo na siya sa init ng Pilipinas. Malayo na sa mga mapanghusgang tingin at sa mga alaalang pilit niyang tinatakasan. Nagtratrabaho siya bilang isang waitress sa isang abalang restaurant sa downtown. Maghapon siyang nakatayo. Tumatakbo para kumuha ng mga order at ngumingiti sa mga customer kahit na ang gusto lang niyang gawin ay umupo sa isang sulok at umiyak. Ibang-iba ito sa dati niyang trabaho bilang isang event planner sa Maynila. Pero kailangan niyang mabuhay. Kailangan niyang magsimula muli mula sa wala. "Amara, table number 5. Bilisan mo." Sigaw ng head chef mula sa kusina. "Opo, sir." Sagot niya, bit-bit ang isang tray na puno ng pagkain. Sa gitna ng kaguluhan, may isang tao lang sa lugar na yon na hindi kailanman sumisigaw. Si Nathan, ang kitchen manager. Isang tahimik na lalaki na may malalamlam na mga mata, na mas madalas mong makikitang nakikipag-usap sa pamamagitan ng gawa kaysa sa salita. Isang gabi, isang bastos na customer ang nagreklamo. "Miss, bingi ka ba? Sabi ko walang yelo ang tubig ko. Ano ba namang serbisyo to?" Nagyuko ng ulo si Amara. "Pasensya na po, sir. Papalitan ko po agad."
dapat lang. Kung hindi mo kayang gawin ang trabaho mo ng maayos, umuwi ka na lang sa pinanggalingan mo. Bago pa man makasagot si Amara, isang anino ang tumabi sa kanya. Si Nathan. Ako na po ang bahala rito, sir. Mahinahong sabi ni Nathan sa customer. Kinuha niya ang baso. Pasensya na po sa abala. Binalingan niya si Amara. Bumalik ka na sa loob. Ako na dito. Walang salitang lumabas sa bibig ni Amara. Tumango lang siya at mabilis na pumasok sa stockroom kung saan hindi na niya napigilan ang mga luhang kanina pa niya tinitiis. Sumandal siya sa pader at doon umiyak ng tahimik. Inilalabas ang lahat ng bigat na nararamdaman niya. Ang pagod, ang pangungulila sa kanyang ina, ang sakit ng kataksilan. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto. Pumasok si Nathan, hindi tumitingin sa kanya, at nagkunwaring may hinahanap sa mga estante. Maya-maya, inilapag niya ang isang tasa ng mainit na tsokolate at isang pares ng bagong guwantes sa isang kahon sa tabi ni Amara. Malamig sa labat, sabi lang nito, saka mabilis na lumabas ng pinto na parang walang nangyari. Naiwan si Amara na nakatingin sa tasa at sa guwantes. Sa unang pagkakataon sa loob ng 6 na buwan, naramdaman niya ang isang kislap ng init. Isang kabaitang hindi niya inaasahan. Simula noon, naging mas magaan ang kanilang pakikitungo sa isa't isa. Minsan, sabay silang nagkakape bago magsimula ang shift. Minsan, inaabutan siya nito ng sandwich kapag alam niyang hindi pa siya nanananghalian. Maliliit na bagay, pero para kay Amara, ang mga yon ay malalaking bato na muling nagtatayo sa nawasak niyang tiwala sa mga tao. Isang gabi, pagkatapos ng kanilang trabaho, nagsimulang umulan ng niebe, ang unang snowfall ng taon. Nakatayo silang dalawa sa labas ng restaurant, pinapanood ang dahan-dahang pagbagsak ng mga puting butil mula sa madilim na langit. Ang ganda! Bulong ni Amara. Ngayon ka lang nakakita? Tanong ni Nathan. Tumango si Amara. Sa Pilipinas, ulan lang. Minsan, bagyo. Ngumiti si Nathan. Isang bihirang ngiti na nagbigay liwanag sa mukha nito. Masasanay ka rin. Sa sandaling iyon, sa ilalim ng umiilaw na mga poste at bumabagsak na niebe, nakaramdam si Amara ng kapayapaan. Isang katahimikang matagal na niyang hindi nararanasan. Pag-uwi sa kanyang apartment, habang iniinom ang natitirang kape, binuksan niya ang kanyang cellphone para kamustahin ang kanyang ina sa Pilipinas. Habang naghihintay ng sagot, napadaan ang kanyang daliri sa Facebook app. Matagal na niya itong hindi binubuksan. Dahil sa kuryosidad, tiningnan niya. Mga litrato ng mga kaibigan, mga balita, at pagkatapos, isang post na nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Isang shared album mula sa isang dating katrabaho. Ang titulo, Julian and Sophia's Lavish Engagement Party. Nanginginig niyang pinindot ang litrato. Nakatayo si Julian sa isang magarbong entablado, suot ang isang mamahaling suit. Sa tabi niya, si Sophia, nakangiti ng malapad, suot ang isang nagniningning na puting gown, habang buong pagmamalaking ipinapakita ang kanyang engagement ring at ang malaki na niyang tiyan. Masaya sila. Mukha silang perpekto. Isang malaking tarpaulin ang nasa likod nila. Julian and Sophia, officially engaged. Binitiwan ni Amara ang kanyang cellphone. Nabuhos ang kape sa sahig. Para siyang sinaksak muli sa parehong lugar, sa parehong puso. Akala ni Julian, ito na ang paraiso. Ang yaman, ang magandang kasintahan na nagdadalang tao, ang buhay na malaya mula sa mga komplikasyon na dala ni Amara. Ito ang pangarap na ipinagpalit niya sa 10 taong relasyon. Pero ang paraiso ay may mga lamat na unti-unting lumalaki at ngayon nagsisimula ng gumuho ang lahat. Ang Sophia na banayad magsalita at laging nakangiti ay naglaho na. Ang pumalit ay isang babaeng walang ginawa, kundi ang humingi at magreklamo. Julian,
Aalis tayo this weekend. I want to go to Paris, sabi ni Sofia isang umaga habang nagbabasa ng isang fashion magazine. Paris? Pero kadarating lang natin galing Hong Kong. At saka, malaki na ang tiyan mo. Hindi ba't mapanganib na magbiyahe? Sagot ni Julian. Hindi inaalis ang tingin sa kanyang laptop. Ibinagsak ni Sofia ang magazine sa lamesa. So what? Hindi naman ako baldado. Puntis lang ako. All my friends are traveling. Bakit ako hindi pwede? Hindi mo na ba ako mahal, kaya ayaw mo akong pasayahin? Napabuntong hininga si Julian. Ito na naman sila. Hindi naman sa ganoon, Sofia. Iniisip ko lang ang kalusugan mo at ng baby. Kung iniisip mo kami, ibili mo ako ng bagong Birkin bag. Iyon ang magpapasaya sa akin. Ito ang araw-araw na eksena sa kanilang mansyon. Ang mansyon na dating pinapangarap nila ni Amara. Ngayon, puno ito ng mga mamahaling gamit ni Sofia na binili gamit ang pera ni Julian. Pero kulang na kulang ito sa init ng isang tunay na tahanan. Isang gabi, habang naghahalongkat sa kanyang aparador para maghanap ng isang lumang dokumento, may nahulog mula sa isang kahon. Isang maliit at kupas ng photo album. Binuksan niya ito. Mga litrato nila ni Amara. Noong college pa sila, kumakain ng fishball sa kalye. Noong unang Pasko nila, magkayakap sa harap ng isang maliit na Christmas tree. Noong graduation niya, kung saan si Amara ang pinakamaingay na sumisigaw ng pangalan niya. Simple lang ang buhay nila noon, pero masaya. Tunay na masaya. Hindi tulad ngayon na ang bawat ngiti ay may katumbas na presyo. Naalala niya kung paano siya alagaan ni Amara. Palagi siyang may baon na pagkain sa opisina. Palaging plansado ang kanyang mga damit. Palagi siyang may mainit na yakap pag-uwi niya galing sa isang nakakapagod na araw. Ngayon, si Sofia, mas madalas pa niyang kasama ang kanyang cellphone kaysa sa kanya. At kapag magkasama sila, pera lang ang laging laman ng usapan. Isang hapon, umuwi si Julian nang mas maaga kaysa sa inaasahan. Naabutan niya si Sofia sa hardin, may kausap sa telepono. Nakatalikod ito kaya hindi siya napansin. Oo na, nakuha ko na ang access sa mga account niya. Konting tiyaga na lang. Malapit na. Bulong ni Sofia sa kausap. Basta siguraduhin mong hindi ka magpapakita. Oo, mahal din kita. Mag-iingat ka. Nagtago si Julian sa likod ng isang haligi. Sino ang kausap nito? Anong access sa account? Nang ibaba ni Sofia ang tawag at humarap, mabilis na nagkunwari si Julian na kararating lang. Hi love, who was that? Ngumiti si Sofia ng matamis, pero ang mga mata nito'y hindi. Wala. Si mama lang. Nangangamusta. Hindi na umimik si Julian, pero ang binhi ng pagdududa ay naitanim na sa kanyang isipan. Kinagabihan, hindi siya makatulog. Habang mahimbing na natutulog si Sofia sa tabi niya, kinuha ni Julian ang cellphone nito. Nakalock. Pero alam niya ang password. Kaarawan ng kanilang magiging anak. Binuksan niya ang call logs. Burado. Ang mga mensahe, burado rin. Pero may isang bagay siyang natuklasan sa gallery. Isang folder na nakatago na may pangalang receipts. Pagbukas niya, hindi mga resibo ng pinamili ang laman, kundi mga screenshot ng mga bank transfer. Malalaking halaga. Mula sa joint account nila ni Sofia, patungo sa isang account na hindi pamilyar sa kanya. Ang mga transaction ay ginawa sa mga pets ang sinasabi ni Sofia na nasa spa siya o kasama ang mga kaibigan. At ang pinakamasaklap sa lahat, ang huling transaksyon ay ginawa kaninang umaga lang. Halos lahat ng savings na pinaghirapan niya sa loob ng maraming taon. Nawala na. Nabitawan ni Julian ang cellphone. Ang lamig na naramdaman niya ay higit pa sa aircon ng kanilang kwarto. Isang lamig na nagmumula sa katotohanang marahil ang buong buhay niya ngayon ay isang malaking kasinungalingan. Ang taglamig ay unti-unting nagpaalam at ang tagsibol
ay nagsimulang magparamdam sa Toronto. Kasabay ng pag-usbong ng mga bulaklak ay ang unti-unting paghilom din ng puso ni Amara. Dahil sa kanyang angking galing at sa tulong na rin ng rekomendasyon ni Nathan, na-promote si Amara mula sa pagiging waitress. Siya na ngayon ang assistant events manager ng restaurant, isang posisyong mas malapit sa dati niyang propesyon. Congratulations, Sarah! Bati sa kanya ni Nathan isang hapon, habang inaabutan siya ng isang slice ng cake. You deserve it. Ngumiti si Amara. Isang nangiting totoo at hindi napilit. Salamat, Nathan. Hindi ko to magagawa kung wala ang tulong mo. Wala iyon. Nakita ko lang ang potensyal mo na sinasayang sa paghahatid ng plato. Sagot nito. Naging mas malapit sila sa isa't isa. Hindi na lang sila magkatrabaho, kundi matalik na magkaibigan. Madalas silang lumabas para magkape o mamasyal sa parke tuwing day off. Sa mga panahong yon, nalaman ni Amara ang maraming bagay tungkol kay Nathan. Nalaman niyang mahilig pala ito sa mga lumang libro, natakot ito sa mga gagamba, at marunong itong tumugtog ng gitara. At nalaman din niya ang dahilan sa likod ng kalungkutan sa mga mata nito. Ikinasal ako dati. Pag-amin ni Nathan, isang beses habang nakaupo sila sa isang bench at pinapanood ang paglubog ng araw. Minahal ko siya ng sobra. Pero isang araw, umuwi ako at wala na siya. Sumama sa ibang lalaki. Tumingin si Amara kay Nathan. Nakita niya sa mukha nito ang parehong sakit na naramdaman niya 6 na buwan na ang nakalipas. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang may isang taong lubos na nakakaintindi sa kanya. I'm sorry. Yun lang ang nasabi ni Amara. Umiling si Nathan at ngumiti ng bahagya. Matagal na yon. Pero ang sugat, kahit maghilom, nag-iiwan ng peklat. Kaya siguro, nahihirapan na akong magtiwala ulit. Dahil sa pag-uusap na yon, mas lalo pang lumalim ang kanilang koneksyon. Sa piling ni Nathan, pakiramdam ni Amara ay ligtas siya. Walang paghuhusga, walang presyur. Tanging pag-unawa at respeto. Isang gabi, pagkatapos ng isang matagumpay na event sa restaurant, magkasama silang naglalakad pauwi. Medyo nakainom sila pareho para sa selebrasyon. Alam mo, Ara, biglang sabi ni Nathan, huminto sila sa ilalim ng isang puno. Noong una kitang makita, nakita ko ang sarili ko sa'yo. Ang lungkot sa mga mata mo, pamilyar sa akin. Tumingin lang si Amara sa kanya, hinahayaang magpatuloy ito. Pero ngayon, sabi ni Nathan, dahan-dahan niyang inangat ang kanyang kamay at hinawi ang ilang hibla ng buhok na tumatakip sa mukha ni Amara. Ngayon, nakikita ko na ulit ang nangiti mo at gusto kong malaman mo na isa yon sa mga paborito kong tanawin sa mundo. Nagkatitigan sila. Ang ingay ng syudad ay tila naglaho. Ang tanging naririnig ni Amara ay ang malakas na kabog ng sarili niyang dibdib. Dahan-dahan, inilapit ni Nathan ang kanyang mukha. Pumikit si Amara, naghihintay. Ngunit bago pa man maglapat ang kanilang mga labi, biglang umatras si Amara. Nathan, hindi pa ako handa. Halos pabulong niyang sabi. Ang mga mata ni Nathan ay nagpakita ng bahagyang pagkadismaya. Pero agad itong napalitan ng pag-unawa. Tumango siya. Okay lang, naiintindihan ko. Sorry. Hindi. Ako ang dapat mag-sorry, sabi ni Amara. Gusto ko pero natatakot pa ako. Shh, sabi ni Nathan. At sa halip ay niyakap na lang siya. I can wait. Maghihintay ako hanggang sa maging handa ka na. Sa yakap na yon, naramdaman ni Amara ang isang klase ng pagmamahal na iba sa naramdaman niya noon kay Julian. Ito ay kalmado. Ito ay mapagparaya. Ito ay totoo. Pag-uwi niya sa apartment, nakangiti siyang humiga sa kanyang kama. Marahil may pag-asa pa. Marahil kaya na niyang magmahal muli. Sa gitna ng kanyang masayang pag-iisip, biglang tumunog ang kanyang cellphone.
Isang hindi rehistradong numero mula sa Pilipinas. Kinakabahan, sinagot niya ito. Hello? Katahimikan sa kabilang linya. Ang tanging naririnig niya ay isang mabigat na paghinga. Hello? Sino to? Ulit niya. At pagkatapos, isang boses mula sa nakaraan ang sumagot. Isang boses na basag. Isang boses na puno ng desperasyon. Isang boses na akala niya ay hindi na niya muling maririnig. Ara, tulungan mo ako. Iyon ay boses ni Julian. Humahagulgol sa kabilang linya. Ang araw na yon ang simula ng pagguho ng mundo ni Julian. Matapos niyang matuklasan ang mga bank transfer sa cellphone ni Sofia, hinarap niya ito kinaumagahan. Saan napunta ang pera, Sofia? Tanong niya. Ang boses ay kalmado pero puno ng panganib. Ipinakita niya rito ang cellphone. Nawala ang kulay sa mukha ni Sofia pero mabilis din itong nakabawi. Tinaasan siya nito ng kilay. Ano bang pinagsasabi mo? Bakit mo pinapakialaman ang telepono ko? Huwag mong ibahin ang usapan. Nasaan ang halos 5 milyong piso na inilipat mo mula sa account natin? Sigaw ni Julian. Pinambayad ko ng mga utang. May mga gastusin tayo, Julian. Ang bahay, ang kotse, ang paghahanda para sa baby. Akala mo ba mura lang ang lahat ng to? 5 milyon sa loob lang ng 2 buwan. At kaninong account yon? Sabihin mo ang totoo. Nag-umpisa silang magsigawan. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, sinubukan ni Sofia na gamitin ang kanyang karaniwang sandata, ang kanyang pagbubuntis. Julian, tama na. Nai-stress ako. Paano kung mapahamak ang anak natin dahil sa'yo? Sabi nito, habang hinihimas ang malaking tiyan. Pero sa pagkakataong ito, hindi na umubra ang kanyang drama. May iba nang napansin si Julian, ang paraan ng paghimas niya sa tiyan, ang biglaang pagbabago sa hugis nito nang gumalaw siya. Ang tiyan mo, bulong ni Julian, ang mga matay nanlilisik. May mali. Bago pa man makakilos si Sofia, mabilis na lumapit si Julian at hinawakan ang laylayan ng bestida nito. Huwag, bitiwan mo ako. Sigaw ni Sofia, sinusubukang itulak si Julian, pero huli na ang lahat. Itinaas ni Julian ang damit, at doon, tumambad sa kanya ang katotohanan. Hindi balat, hindi isang tunay na tiyan ang nagbubuntis, kundi isang malaking silicone prosthetic, isang pekeng tiyan na itinatali sa katawan. Nabitawan ni Julian ang damit, napaatras siya na parang nakakita ng halimaw. Ano? Ano to? Natawa si Sofia, isang tawang nakakakilabot. Ngayon, alam mo na, ang galing kong umarte. 'Di ba? At ikaw naman, ang uto-uto mong naniwala sa lahat. Pero, ang mga check-up, ang ultrasound, nakita ko ang resulta. Madaling pekehin ang mga dokumento, Julian, lalo na kung may pera ka. At ang pera na yon, galing din sa'yo. Sabi ni Sofia, habang tinatanggal ang pekeng tiyan at inihahagis sa sahig. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Julian. Ang lahat, ang pag-iyak, ang paglilihi, ang pagmamahal, lahat ay isang malaking kasinungalingan. Bakit mo to ginawa? Tanong ni Julian. Ang boses ay nanginginig. Dahil sa pera? Ano pa ba? At dahil sa galit ko kay Amara. Noon pa man, lahat na lang nasa kanya na. Kaya naisip ko, bakit hindi ko agawin ang pinakamahalaga sa kanya? At iyon ay ikaw. Sa gitna ng kanyang pagkabigla, biglang bumukas ang pinto ng kanilang kwarto. Pumasok ang isang lalaking hindi niya kilala. Matipuno ang katawan at may masamang tingin. Sino ka? Tanong ni Julian. Ngumisi ang lalaki at inakbayan si Sofia. Ako ang totoong boyfriend niya. At ako rin ang ama ng totoong dinadala niya. Tiningnan ni Julian ang tiyan ni Sofia. May kaunting umbok doon, pero halatang mas maliit kaysa sa pekeng tiyan na suot niya kanina. Buntis nga siya, pero hindi sa kanya. At yung perang nakuha namin sa'yo, dagdag ng lalaki.
Bayad yan sa lahat ng utang mo sa akin sa kasino. Talo ka na nga sa sugal. Talo ka pa sa pag-ibig. Doon na nagsimulang magdilim ang paningin ni Julian. Ang sumunod na mga pangyayari ay malabo na sa kanyang isipan. Isang malakas na suntok sa kanyang mukha. Ang pag-alis ni na Sofia at ng lalaki, dala ang mga natitirang alahas at mahahalagang gamit. Ang pagdating ng mga pulis sa kanyang opisina kinabukasan, nagtatanong tungkol sa mga kaso ng estafa at large-scale fraud na isinampa laban sa kumpanya. Mga kasong kagagawan pala ni Sofia gamit ang pangalan niya. Nawala ang kanyang posisyon, ang kanyang reputasyon, ang kanyang pera. Sa isang iglap, mula sa tuktok, bumagsak si Julian sa pinakailalim. Wala na siyang matakbuhan, wala nang natirang kaibigan. Ang tanging naisip niyang pag-asa, ang tanging taong alam niyang may mabuting puso na kahit kailan may hindi siya matatanggihan, ay si Amara. Gamit ang huling-huling pera na natitira sa kanyang bulsa, bumili siya ng load at tinawagan ang lumang numero ni Amara sa pag-asang hindi pa ito nagpapalit. Nang marinig niya ang boses nito sa kabilang linya, bumuhos ang lahat ng kanyang pagsisisi at desperasyon. Ara, tulungan mo ako. Iyon lang ang paulit-ulit niyang nasabi sa gitna ng kanyang mga hikbi. Ang dating mayabang na si Julian Reyes ay isa na lamang kaawa-awang pulubi na nagmamakaawa para sa kanyang buhay. Ang boses ni Julian sa kabilang linya ay parang isang multo mula sa nakaraan. Isang multong hindi inaasahan ni Amara na magpaparamdam pang muli. Pagkatapos ng tawag, hindi na siya nakatulog. Ang kapayapaang unti-unti niyang itinatayo sa loob ng halos 1 taon ay biglang nayanig. Hindi niya sinabi kay Nathan ang tungkol dito. Paano niya sasabihin na ang lalaking sumira sa kanya ay biglang nagbabalik para humingi ng tulong? Sa mga sumunod na araw, sinubukan ni Amara na balewalain ang tawag na yon. Isang masamang panaginip lang, sabi niya sa sarili. Hindi na niya ito pinansin. Nag-focus siya sa trabaho, sa mga lakad nila ni Nathan, sa kanyang bagong buhay. Ngunit isang malamig na hapon, habang nag-aayos siya ng mga bulaklak sa labas ng restaurant, isang pamilyar na anino ang tumigil sa kanyang harapan. Nakatayo roon ang isang lalaking payat, magulo ang buhok, at suot ang isang maruming jacket na halatang hindi sapat para sa lamig ng Canada. Ang dating makisig at aroganteng si Julian Reyes ay wala na. Ang kaharap niya ngayon ay isang estrangherong may mukha ng paghihirap at desperasyon. Ara, nabitawan ni Amara ang hawak niyang gunting. Ang puso niya'y nagsimulang tumibok ng mabilis, hindi dahil sa kilig, kundi dahil sa gulat at takot. J. Julian, anong ginagawa mo rito? Hinahanap kita, Ara. Lumipad ako papunta rito para lang makita ka. Sabi ni Julian, ang boses ay nanginginig. Kailangan ko ng tulong mo. Bago pa man makasagot si Amara, lumabas ng restaurant si Nathan. May dalang 2 tasa ng kape. Nakita niya ang tensyon sa pagitan ng dalawa at agad na lumapit. Amara, may problema ba? Tanong ni Nathan. Ang mga matay maingat na nakamasid kay Julian. Tumingin si Julian kay Nathan, mula ulo hanggang paa, na may halong inggit at galit. Sino ka? Boyfriend ka ba niya? Hindi sumagot si Nathan. Tumingin lang ito kay Amara. Naghihintay ng kanyang senyas. Umalis ka na, Julian. Mahinang sabi ni Amara. Wala na tayong dapat pag-usapan. Hindi ako aalis hanggat hindi mo ako tinutulungan. Sigaw ni Julian, at sa harap ng maraming tao sa kalsada, bigla siyang lumuhod sa basang semento. Patawarin mo ako, Ara. Alam kong nagkamali ako. Niloko nila ako. Si Sofia ang pamilya niya. Niloko nila ako. Kinuha nila ang lahat sa akin. Ang mga tao sa paligid ay nagsimulang magtinginan. Naramdaman ni Amara ang hiya at awa. Awa para sa lalaking minsan niyang minahal at awa para sa sarili niya dahil kailangan pa niyang danasin ang eksenang ito. Julian, tumayo ka dyan. Pakiusap niya. Ngunit hindi nakinig si Julian. Umiiyak ito na parang bata. Hindi ako tatayo
Hanggat hindi mo sinasabing tutulungan mo ako, ikaw lang ang pag-asa ko, Ara. Ikaw lang. Sa puntong yun, humakbang si Nathan at marahang hinawakan ang braso ni Amara. Halika na sa loob, Ara. Ang simpleng gesto na yon ay nagpaalab sa galit ni Julian. Tumayo siya at galit na hinarap si Nathan. Huwag mo siyang hahawakan. Wala kang karapatan. Ako ang mahal niya. Tapos na tayo, Julian. Matigas na sabi ni Amara. Sa wakas ay natagpuan na ang kanyang boses. Tumingin siya diretso sa mga mata ni Julian at sa unang pagkakataon, wala na siyang nakitang kahit anong bakas ng pagmamahal. Wala nang kirot. Tanging pagkaubos na lang. Ang lalaking minahal ko, matagal nang namatay. Hindi ko alam kung sino ka. Isang matinding sakit ang gumuhit sa mukha ni Julian. Alam niyang talo na siya. Pumasok na sa loob ng restaurant sina Amara at Nathan. Iniwan si Julian na nakatayo mag-isa sa gitna ng malamig na hapon. Ngunit bago pa man tuluyang sumara ang pinto, sumigaw si Julian sa huling pagkakataon. Isang sigaw na puno ng huling alas na kaya niyang ilabas. Sige, talikuran mo ako. Pero isipin mo to, Ara. May utang pa akong dapat bayaran sa Pilipinas. Mga utang na ipinangalan sa akin ni Sofia. Kung hindi ko yon mababayaran, makukulong ako. Gusto mo ba yon? Gusto mo bang makita akong mabulok sa kulungan? Isang salita mo lang. Tulungan mo akong makabangon at ibibigay ko sa iyo ang lahat. Ibibigay ko sa iyo ang sarili ko. Babalikan kita. Ipaglalaban kita. Napatigil si Amara sa tapat ng pinto, nakatalikod. Ang alok ni Julian ay parang isang laso na nakabalot sa matamis na pangako. Ang kapangyarihang hawak niya ngayon, ang kapangyarihang iligtas ang lalaking sumira sa kanya, o hayaan itong harapin ang kanyang kapalaran. Ang mga salita ni Julian ay umalingaw-ngaw sa isipan ni Amara buong gabi. Ang kapangyarihan, ang pagpipilian. Iligtas siya at muling buksan ang pinto sa nakaraan o hayaan siyang managot at tuluyan ng maging malaya. Hindi siya pumasok sa trabaho kinabukasan. Kailangan niya ng espasyo para mag-isip. Nagkulong lang siya sa kanyang apartment, paulit-ulit na tinititigan ang kanyang refleksyon sa salamin. Sino na nga ba si Amara Villanueva ngayon? Siya pa rin ba ang babaeng handang isakripisyo ang lahat para sa isang lalaki? O isa na siyang bagong tao na natutong unahin ang sarili? Sa gitna ng kanyang pag-iisip, may kumatok sa kanyang pinto. Si Nathan. May dala itong 2 tasa ng kape at isang paper bag na may lamang almusal. Hindi ka sumasagot sa tawag ko. Nag-alala ako, sabi nito. Pinapasok niya si Nathan. Umupo sila sa maliit na sofa. Siya yon, di ba? Tanong ni Nathan. Ang ex mo. Tumango si Amara. Hindi na niya kailangang magpaliwanag. Nakita na nito ang lahat. Anong plano mo? Mahinahong tanong ni Nathan. Bumuntong hininga si Amara. Hindi ko alam. Isang parte sa akin naaawa sa kanya. Isang parte naman galit at isang parte pagod na. Ano man ang maging desisyon mo, Ara, susuportahan kita, sabi ni Nathan, ang kanyang mga matay puno ng sinseridad. Kung gusto mo siyang tulungan, tutulungan kita. Kung gusto mo siyang paalisin, ako ang haharap sa kanya. Pero gusto kong malaman mo na hindi mo responsibilidad na ayusin ang mga pagkakamaling hindi ikaw ang gumawa. Tumingin si Amara kay Nathan. Sa mga sandaling iyon, nakita niya ang malaking pagkakaiba ng pagmamahal ni Julian at ng pagmamahal na inaalok ni Nathan. Ang pagmamahal ni Julian ay makasarili. Humihingi ito, kumukuha, at nanunumbat. Ang pagmamahal ni Nathan ay mapagparaya. Nagbibigay ito ng kalayaan, respeto, at suporta. Gusto kong maging masaya ka, Amara, dagdag ni Nathan. Kahit na ang kaligayahang yon ay hindi sa piling ko. Basta masaya ka. Sa mga salitang iyon, biglang naging malinaw ang lahat para kay Amara. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinext si Julian. Magkita tayo sa may coffee shop sa kanto. 1 oras mula ngayon. Huling pag-uusap.
Pagdating niya sa coffee shop, naroon na si Julian naghihintay. Ang mukha nito ay puno ng pag-asa. Umupo si Amara sa tapat niya, malamig ang ekspresyon. "Nagdesisyon ka na?" tanong ni Julian. Hindi sumagot si Amara. Sa halip may kinuha siya sa kanyang pitaka. Isang maliit na bagay na matagal na niyang itinatago. Inilapag niya ito sa lamesa. Isang singsing. Ang engagement ring na binili ni Julian noon, hindi para kay Sofia, kundi para sa kanya. Ang singsing na naiwan sa drawer na hindi na nito naibigay. Ang singsing na aksidenteng nadala ni Amara sa pagmamadali niyang umalis. "Naalala mo ba to?" tanong ni Amara. "Ito dapat ang isusuot mo sa daliri ko noong birthday ko. Ito ang simbolo ng lahat ng pangarap ko noon." Tinitigan ni Julian ang singsing at ang mga mata niya'y nagsimulang mamasa. Pero ngayon, pagpapatuloy ni Amara, isa na lang itong piraso ng metal. Isang paalala ng isang buhay na hindi para sa akin. Isang paalala ng sakit. Dahan-dahan niyang itinulak ang singsing palapit kay Julian. "Ibinabalik ko na sa'yo. Baka kailanganin mo to para makakapagsimula ulit." Hindi makapagsalita si Julian. Ang sagot sa tanong mo, Julian, ay hindi. "Hindi kita tutulungan," matatag na sabi ni Amara. "Hindi dahil sa gusto kong maghiganti, kundi dahil sa kailangan kong protektahan ang kapayapaan ko. Ang kapayapaan na matagal kong hinanap at sa wakas ay natagpuan ko na." Tumayo si Amara. "Sana, sa pagharap mo sa mga problema mo, matutunan mo rin ang leksyon na natutunan ko, na ang tanging taong makakapagligtas sa'yo ay ang sarili mo lang." Tumalikod na si Amara at nagsimulang maglakad papalabas ng coffee shop. Sa paghakbang niya palabas, nakita niyang naghihintay sa di kalayuan si Nathan. Hindi ito lumapit. Hinayaan lang siya nitong magkaroon ng sariling sandali. Habang naglalakad si Amara papalayo, 2 pulis na nakauniforme ang pumasok sa coffee shop. Nakita niya mula sa salamin kung paano nila nilapitan si Julian. Pinakita ang isang dokumento at marahang pinusasan ang kanyang mga kamay. Isang international warrant of arrest. Isinampa ng mga investors na niloko ni Sofia gamit ang pangalan ni Julian. Hindi na lumingon si Amara. Nagpatuloy siya sa paglakad, papalapit kay Nathan, papalayo sa kanyang nakaraan, at pasulong sa kanyang kinabukasan. Ang araw na yon ay parang isang mabigat na kadena na sa wakas ay natanggal mula sa mga balikat ni Amara. Sa paglisan ni Julian, kasama nitong umalis ang huling anino ng kanyang mapait na nakaraan. Sa unang pagkakataon, sa loob ng mahigit 1 taon, huminga siya ng maluwag. Isang paghingang malinis, walang bigat, walang kirot. Ang mga sumunod na buwan ay naging payapa. Ang kanyang buhay sa Toronto ay naging simple, ngunit puno ng kahulugan. Ang trabaho niya bilang events manager ay nagbigay sa kanya ng panibagong kumpiyansa sa sarili. Ang pagkakaibigan niya sa mga katrabaho ay nagparamdam sa kanya na kabilang siya. At ang relasyon nila ni Nathan, dahan-dahang namukadkad. Wala nang takot, wala nang pag-aalinlangan. Isang gabi, pagkatapos ng isang mahabang linggo ng trabaho, sabay silang umuwi ni Nathan sa apartment ni Amara. Nagluto sila ng hapunan, nagkwentuhan, at nagtawanan na parang walang bukas. "Alam mo, ang sarap sa pakiramdam na makita kang ganito," sabi ni Nathan habang naguhugas sila ng pinggan. "Ganitong ano?" tanong ni Amara. "Masaya, malaya," sagot ni Nathan. Tumigil sa kanyang ginagawa at tumingin sa mga mata ni Amara. Noong una, para kang isang ibon na may bali ang pakpak. Ngayon, handa ka nang lumipad ulit. Ngumiti si Amara. "Dahil may mga taong tulad mo na tumulong sa aking maghilom." Walang nagsalita pagkatapos noon. Tanging ang tunog lang ng kanilang mga puso ang naririnig. Dahan-dahan, inilapit ni Nathan ang kanyang mukha, tulad ng ginawa nito noon sa ilalim ng puno. Pero sa pagkakataong ito, hindi na umatras si Amara. Siya pa ang sumalubong. Ang kanilang mga labi ay naglapat
Isang halik na banayad, puno ng respeto at nangangako ng isang bagong simula. Isang hapon, habang nag-aayos ng mga lumang gamit, nakita ni Amara ang isang notebook, ang luma niyang diary. Binuklat niya ito at nakita ang mga sulat niya noong mga unang araw niya sa Canada. Puno ng lungkot, galit at pag-asa. Kumuha siya ng isang bagong papel at panulat. Nagsimula siyang magsulat. Isang liham na hindi niya kailanman ipapadala, pero kailangan niyang isulat. Para kay Julian, kamusta ka na? Sana, nasaan ka man ngayon, natututo ka. Sana, sa kabila ng lahat, napatawad mo na ang sarili mo. Gusto kong malaman mo na pinapatawad na kita. Hindi dahil sa karapat-dapat ka, kundi dahil sa karapat-dapat akong maging malaya sa galit. Pinapatawad kita sa mga kasinungalingan, sa kataksilan, sa sakit. At pinapatawad ko na rin ang sarili ko sa pagiging bulag at sa pagpayag kong maliitin ang halaga ko. Salamat. Dahil kung hindi mo ako sinaktan, hindi ko sana natagpuan ang lakas na meron ako ngayon. Hindi ko sana natuklasan na kaya kong tumayo sa sarili kong mga paa. At hindi ko sana makikilala ang isang pag-ibig na nagtuturo sa akin kung paano mahalin muna ang aking sarili. Hanggang dito na lang. Paalam. Amara. Pagkatapos niyang isulat ang liham, tiniklop niya ito at itinago sa isang kahon kasama ang lahat ng alaala ng nakaraan. Isinara niya ang kahon, isang simbolikong pagsasara sa isang kabanata ng kanyang buhay. Dumating ang balita mula sa kanyang ina sa Pilipinas. Si Sofia at ang kasabwat nito ay nahuli na rin at nakakulong na. Nabawi ang isang bahagi ng pera, ngunit ang tiwala at mga buhay na sinira nila ay hindi na maibabalik pa. Isang gabi ng Disyembre, isinama siya ni Nathan sa Distillery District. Ang buong lugar ay puno ng mga nagniningning na ilaw ng Pasko. Sa gitna ng kasiyahan at ng malamig na hangin, huminto si Nathan sa harap ng isang malaking Christmas tree. Amara, sabi nito. Medyo nanginginig ang boses, hindi dahil sa lamig. Noong una tayong magkakilala, pareho tayong wasak. Pero sa paglipas ng panahon, habang tinutulungan kitang buuin ang sarili mo, hindi ko namamalayan, binubuo mo na rin pala ako. Lumuhod si Nathan. May kinuha sa kanyang bulsa, isang maliit na kahon. Hindi ito enggrande. Hindi ito mamahalin tulad ng mga bagay na kaya niyang ibigay sa iyo noon, sabi ni Nathan. Pero ito ay totoo. Kasing totoo ng pagmamahal ko. Binuksan niya ang kahon. Isang simpleng sing-sing na may maliit na bato ang nagniningning sa loob. Amara Villanueva, will you build a new life with me? Tumulo ang mga luha sa mata ni Amara. Ngunit sa pagkakataong ito, mga luha ito ng purong kaligayahan. Tumango siya. Yes, Nathan. Yes. Isinuot ni Nathan ang sing-sing sa kanyang daliri. Perpekto ang sukat. Tumingin si Amara sa salamin ng isang tindahan sa di kalayuan. Nakita niya ang kanyang refleksyon. Isang babaeng nakangiti, umiiyak sa saya, at yakap ng lalaking tunay na nagmamahal sa kanya. Ito na siya ngayon. Buo, malaya, at masaya. Isang taon ang lumipas. Ang eroplanong sinasakyan ni Amara ay dahan-dahang lumapag sa Ninoy Aquino International Airport. Sa pagbukas ng pinto ng eroplano, ang pamilyar na init ng hangin ng Maynila ang sumalubong sa kanya. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito nakakapasong alaala, kundi isang mainit na yakap ng pagbabalik. Bumalik siya sa Pilipinas, hindi bilang isang talunan na tumatakas, kundi bilang isang matagumpay na event director para sa isang malaking kumpanya sa Canada. Narito siya para sa isang business trip upang pangasiwaan ng isang malaking international conference. Sa kanyang tabi, hawak ang kanyang kamay, ay si Nathan, ang kanyang asawa. Okay ka lang? Tanong ni Nathan. Nararamdaman ang bahagyang panginginig ng kamay ni Amara. Ngumiti si Amara at tumango. Okay lang. Mas okay pa sa okay. Magkaiba na ang Maynila sa kanyang mga mata.
Ang mga gusaling dati, tila mga kulungang nagpapaalala sa kanyang kabiguan ay mga monumento na lang ngayon ng isang buhay na matagal na niyang iniwan. Habang nasa taxi sila papuntang hotel, napadaan sila sa isang pamilyar na lugar. Ang kondominium kung saan siya minsan umuwi sa isang sirang pinto at sirang puso. Ngayon, isa na lang itong ordinaryong gusali sa gitna ng syudad. Wala nang sakit. Sa araw ng conference, abalang-abala si Amara. Mula sa pag-aayos ng mga upuan, pagsisigurong maayos ang sound system, hanggang sa pag-aasikaso sa mga VIP, lahat ay nasa ilalim ng kanyang kontrol. Siya ang reyna ng kanyang kaharian at bawat utos niya ay puno ng kumpiyansa at awtoridad. Pinapanood siya ni Nathan mula sa isang sulok, may ngiti ng paghanga sa kanyang mga labi. Sa gitna ng kaguluhan, kinailangan ni Amara na lumabas saglit para kunin ang isang delivery sa lobby. Habang naglalakad, may isang janitor na nakayuko at nagmamap ng sahig ang muntik na niyang mabangga. "Sorry po, kuya," sabi niya. "Okay lang po, ma'am," sagot ng lalaki, hindi tumitingin. Ngunit ang boses na yon, kahit paos at pagod, mayroon itong pamilyar na himig. Napahinto si Amara. Dahan-dahan siyang lumingon. Sa pagkakataong yon, itinaas ng janitor ang kanyang ulo. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Si Julian, mas matanda ang itsura, mas payat. May mga guhit na ng pighati sa kanyang mukha. At ang dating kumpiyansang taglay ay napalitan ng hiya. Ang kanyang mga kamay, na dating nagmamaneho ng mamahaling kotse, ay prenteng nakahawak ngayon sa isang mop. Ilang segundo silang nagkatitigan, walang nagsalita. Sa mga matang yon, nakita ni Amara ang lahat, pagsisisi, panghihinayang, at marahil, isang piraso ng kapayapaan. Ang unang kumilos ay si Julian. Mabilis itong yumuko na parang isang estranghero at nagpatuloy sa kanyang trabaho. Hindi na rin nagsalita si Amara. Tumalikod na rin siya at nagpatuloy sa kanyang paglalakad. Walang sigawan, walang sumbatan, walang drama. Isang simpleng pagtatagpo lamang ng dalawang taong minsan nang naging mundo ng isa't isa, na ngayon ay mga estranghero na lang na may kanya-kanyang landas. Pagkatapos ng matagumpay na event, isinama ni Nathan si Amara sa dalampasigan ng Manila Bay para panoorin ang paglubog ng araw. Habang nakaupo sila sa buhanginan, ang kulay kahel na langit ay tila isang ipinintang obra. "Nakita ko siya kanina," bulong ni Amara. Hinawakan ni Nathan ang kanyang kamay ng mas mahigpit. "Anong naramdaman mo?" Tumingin si Amara sa malayo. Sa papalubog na araw, wala. At sa wala na yon, naramdaman ko ang lahat. Naramdaman niya ang kalayaan, ang pasasalamat, ang paghilom. Dati, akala ko ang halaga ko bilang isang babae ay nakadepende sa pagpili niya sa akin, sabi ni Amara habang sinasandal ang kanyang ulo sa balikat ni Nathan. Akala ko, kapag hindi niya ako pinili, wala akong kwenta. Tumingin siya sa kanyang asawa, sa mga matang puno ng pagmamahal. Pero nagkamali ako. Ang tunay na halaga pala ay wala sa pagiging pinili. Ito ay nasa lakas na piliin ang sarili mo. Ang piliin ang kapayapaan mo. Ang piliin ang kaligayahan mo. Ngumiti si Amara. Isang ngiting abot hanggang sa kanyang mga mata. Sa wakas, pagkatapos ng lahat ng bagyo, narito na siya. Buo, minamahal, at higit sa lahat, malaya. At dito nagtatapos ang kwento ng pagbangon ni Amara. Sa bawat isa sa inyo na sumubaybay, na nakiiyak, nakiramdam, at umasa, kasama niya, isang taos-pusong pasasalamat. Habang isinusulat ko ang kanyang paglalakbay, naramdaman ko ang bawat sakit at ang bawat tagumpay na kanyang pinagdaanan. Naging paalala siya sa akin at sanay sa inyo rin na ang pusong nasugatan kapag binigyan ng panahon at pagkakataong mahalin ang sarili ay may kakayahang maghilom at tumibok.
ng mas matatag kaysa dati. Ang kwento ni Amara ay tungkol sa pag-asa, isang paalala na kahit sa pinakamadilim na yugto ng ating buhay, palaging may liwanag na nag-aabang at ang pagpapatawad, higit sa lahat, ay hindi para sa taong nanakit, kundi isang regalong ibinibigay natin sa ating sarili upang tuluyan na tayong maging malaya. Nais kong marinig ang inyong mga saloobin. Anong aral mula sa buhay ni Amara ang pinakatumatak sa inyong puso? Mangyaring iwanan ang inyong mga komento sa ibaba. Bawat isa ay aking babasahin at pahahalagahan hanggang sa ating susunod na kwentuhan. Muli, mula sa aking puso, maraming salamat.